Kay Senator Risa Hontiveros, ang Senate Bill No. 356, an act instituting absolute divorce in the Philippines, na naglalayong magkaroon ng absolute divorce sa bansa. Bukod sa Vatican City, ang Pilipinas na lang sa buong mundo ang walang batas suol na diborsyo, bagamat may diborsyo sa mga Muslim at ilang indigenous tribes. Hindi ito magagamit ng ibang Pilipinong hindi kabilang sa mga grupong ito. Ang panukalang batas na ito ay para sa mga taong nangangailangan ng ikalawang pagkakataon sa buhay at pag-ibig. Sa ngayon ay may tatlong legal na paraan sa pag-iwalay na mag-asawa sa Pilipinas. Ang legal separation, annulment, at nullity of marriage. Ngunit may mga sitwasyon na hindi angkop o sakop ng tatlong paraang ito. Isang halimbawa, ang pisikal na pang-aabuso na kailangan paulit-ulit mangyari bago maging batayan ng legal separation. Sa Absolute Divorce Bill, hindi na kailangan mo ulit pang pananakit para maging batayan ng kaso. Sapat na ang isang beses na pananakit ng iyong asawa upang humiling ka ng diborsyo. Batid kay Representative Edsel Lagman, may akda ng House Bill 78 ay nagmosyon na maaprubahan ito na kung saan isasubmit ang substitute bill na nabuo mula sa pinag-iisang mga panukalang batas. Isinasagawa ng Technical Working Group o TWG, the Philippines will soon join the rest of the world in the legalization of absolute divorce after the House Committee on Population and Family Relations approved in principle several bills on divorce and dissolution of marriage. Adi Lagman. Noong 17th Congress ay pinatibay ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukala sa diborsyo pero nabigo itong makalusot sa Senado. Sa Pilipinas ay higit na nakakarami ang mga Katoliko na tutol sa diborsyo sa pagsasabi ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat pag-iwalay ng tao. Ayon kay Pantaleon Alvarez, sinabi nito na hindi dapat magsama pa sa isang bubong ang mga mag-asawang hindi magkasundo matapos na naglaho na ang pagmamahal sa isa't isa. Ayon kay Representative Edsel Lagman na ang absolute divorce ay hindi dayuhang konsepto para sa mga Pilipino dahil matagal na itong practice noon pa mang panahon ng mga Kastila, Amerikano at maging mga Hapones na mananakop ang mga ito sa bansa. Inihayag nito ang Pilipinas lamang at ang Vatican State sa mga bansa sa buong mundo kabilang ang mga Katolikong nasyon ang legal ang diborsyo at maging si Pope Francis anya ay may malaya na ring pananaw sa usapin ng diborsyo. Binigyang diin ni Lagman na bagaman ang Estado ay patuloy na pinangangalagaan ang kasal bilang institutong pundasyon ng pamilya ay may responsibilidad ito na sagipin ang mga mag-asawa at kanilang mga anak mula sa isinalarawan nitong nasusunog na tahanan. Anya ang mga bata benepisyaryo ng diborsyo dahil sila ang pangunahing epektado kapag hindi nagkasundo at palagi nag-aaway ang isang mag-asawa.